Say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. At mga kapatid, tayo po ay nasa dako ng ating pag-aaral salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, dakilat na pagpala naming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, mahal na Panginoon Jesus, unang panalangin ng aming minamahal na pastor, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, unat sa lahat, mahal na Panginoon. Tawarin mo kami sa lahat ng aming pagkukulang sa iyo, pagkasala namin sa iyo, mahal na Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, mang banal. Hallelujah, sa batyog to, ang maligawain, mahal na Panginoon, sa pagkilos mo, mahal na Panginoon. Sa bawat sa amin sa araw nito, hallelujah, dalangin namin, O Diyos, ng isan mo, mahal na Panginoon, ang aming pag-aaral sa iyong banal salita sa araw nito. Buksan po lahat ng panginig at pangunawa, mahal na Panginoon, ng lahat aming mga kapatiran sa araw nito. O Diyos, amang banal, at yan din sa iyong panglingkod sinang akin, wala akong magagawa, sa iyo lamang ako umaasa, mahal na Panginoon, na magkaroon ng sapat na karunungan, mahal na Panginoon, upang magturo ng iyon banal salita, mahal na Panginoon, sa araw nito sa aking mga kapatid. Hallelujah, mahal na Panginoon, lakipan mo ng pag-ibig at kapangyarihan, O Diyos, ang iyong banal salita sa araw nito, sa lahat ng uri na gawa ng kaaway, sama-sama namin sinasaway sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, assault in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga kapatid, narito naman tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos sa araw nito. At tayo po ay manatili sa ating pagkikinig sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. So balit bago yan, mga kapatid, nais mo na ipaabot sa ating dakila at mapagpalang Diyos na buhay, ang mataas na kapurihan at pagpapasalamat. Praise God, at dobling paggalang sa ating mga magulang, sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa ating Honorable Pastor Weldy Estrada Almeida, sa mga beloved children ng ating minamahal na Pastor. Praise God, at isang mabuti at magandang alaala para sa ating lahat, na tayo pong lahat ay tinuruan at iniwanan isang magandang bagay o halimbawa ng ating beloved Assistant Pastor, at tayo po ay tili sa ating pagtalima sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa inyo mga kapatid, magandang hapon sa inyong lahat. Sa lahat naman nandirito, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, maging sa lahat na naabot ng tinig na ito. Praise God, maging sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging sa Bayong Dagat, sa lahat ng ating mga kapatiran riyan na sa araw nito ay nakikinig sa inyong mga television. Praise God, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Magandang hapon sa inyong lahat riyan, mga kapatid ko. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At napakapalad po natin, mga kapatid, sapagkat tayo po ay patuloy na tayo po ay pinagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagtalima, sa ating pagsunod sa malagang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng Biblia, kung tayo po ay magkusat, maging masunurin lamang, tayo po ay magsikain ng buti ng lupain. Amen. Amen. Sa ating pagtalima at sa pagsunod, mga kapatid, doon po tayo pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng bagay. Ang Diyos ay sagana sa lahat ng bagay. Ang Diyos ay mapagpala sa lahat ng bagay. Amen. Ang mahalaga lamang, mga kapatid, na tayo po ay sumunod at tumalima sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya nais ng ating Daklang Diyos yung ating pagkukusang pagtalima. Amen. Amen. Yung pagkusang pagtalima ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi sa Isaiah 1:19, kung kayo ay magkusa at maging masunurin, kayo'y magsikain ng buti ng lupain. Ibig sabihin, mga kapatid, pag tayo po ay susunod lamang sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, ay walang kalugihan. Amen. Tayo pagpalain sa pisikal, pinansyal, higit sa lahat yung espiritual na pagpapala, yung pangako ng Diyos, yung buhay na walang hanggan. Iyan ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa lahat ng ating mga kapatiran na tumalima, sumunod, mga kapatid ko, matapos nilang pakinggan ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, matapos nilang sundin ang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon, ngayon nagtatamasa na sila ng masaganang pagpapala.
Amen. Kaya walang kalugihan mga kapatid kapag tayo po'y susunod lamang sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo rin po ang makinabang. Tayo rin po ang pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yan ay atin pong naranasan na nung araw wala po tayong kapayapaan sa ating buhay. Magugulo ang ating mga buhay. Alipin tayo ng bisyo, alipin ng karamdaman, alipin ng mga problema. Subalit ngayon, nung tayo po ay tumalima, ito tayo pinagpapala ng Diyos. Palakpakan natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ay mga kapatid ko, sa mga unang Kristiyano mga kapatid, dahil sa kakulangan ng pananampalataya, sila po ay hindi pinagpapala. Sa loob ng 40 years na sila po ay pinakitaan ng mga himala ng ating pinakamamahal na Panginoon, naroon pa rin yung tinatawag ng pag-aninlangan. Naroon pa rin yung tinatawag na question at katitsuran. Bakit? Dahil sa kakulangan ng pananampalataya. Amen. Dahil sa kakulangan ng pananampalataya, kaya hindi sila pinagpala, ay karamihan sa kanila, mga kapatid, sa ilang pa lang, sila po ay napahamak na. Bakit? Dahil sa hindi pagtalima sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya pag hindi tayo sumunod sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po ang malulugi at hindi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagat ang Diyos nasa Kanya lahat ng bagay. Sagana ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng bagay. Anumang bagay, nasa Kanya na lahat. Siya ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. At kapag nakita ng Diyos na tayo po ito matalima at masunurin sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po ay makinabang sa mapagpapala mula sa Diyos na buhay. Pagalingin ang ating mga karamdaman, baguhin ang ating mga buhay, bibigyan pa tayo ng kagalakan, kapayapaan sa puso't isipan. At yan ay atin pong naranasan. Magmula na tayo po ay tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon, magmula na tayo tumalim at sumunod mga kapatid, gumaling ang ating mga karamdaman, binago ang ating mga buhay, binigyan pa tayo ng kagalakan sa puso't isipan. Minsan ang ilang bago makakilala sa tunay na Diyos, akala nila wala ng pag-asa ang buhay. Ang ilan gusto nang magpakamatay dahil sa grabing problema. Nakakala wala ng kalutasan. Ngunit nung sila po'y sumunod at tumalimat sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, doon po nila nalaman na sa Diyos pala walang bagay na walang solusyon. Amen. Walang bagay na hindi kayang lutasin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Walang karamdaman hindi kayang lutasin o pagalingin ng ating dakilang Diyos. Kaya lahat ng bagay ay pag-aari ng ating dakilang Diyos. Amen. Yan napakapalad po natin. Sapagkat tayo po ay napabilang sa tunay na gawain, tayo po ay napabilang sa tunay na Diyos na sinasamba po natin sa buong katotohanan. Buksan po natin ang Hebreo 3:8 at hanggang 11. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kabanata 8, ang talatay 11. At hindi magtuturo ang bawat isa sa kanyang kababayan at ang bawat isa sa kanyang kapatid na sasabihin, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala ng lahat mula sa kaliit-liitan hanggang sa kadaki-dakilaan sa kanila. Sinabi ng Hebreo 3:8 hanggang 11, ang sabi rito, huwag ninyong pagmamatigasin ang inyong mga puso, nagaanan sa pagmungkahi. Amen. Sabi rito, huwag ninyong pagmatigasin ang inyong mga puso, nagaanan sa pagmungkahi. Gaya ng sa araw ng pagtukso sa ilang, na doon ako tinukso ng
inyong mga magulang sa pagsubok sa akin. At 40 taon na nakikita ang aking mga gawa. Dahil dito'y nagalit ako sa lahing ito. At aking sinabi, laging sila nangagkakamali sa kanilang puso, ngunit hindi nila nakikilala ang aking mga daan. Amen. Ano pa't aking sinumpa sa aking kagalitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Amen. Ang tinutukoy dito mga kapatid, yung mga unang mga Kristiyano, yung mga unang lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon, naging sa panahon ni Moises noong araw, na 40 taon na nagpakita ng himala ang ating pinakamamahal na Panginoon. 40 taon na nagpakita ng kababalaghan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit naroon pa rin yung pag-aninlangan ng mga lingkod ng Diyos. Naroon pa rin yung pag-aninlangan ng mga Kristiyano. Kaya naroon yung pag-uusig, pagtutukso. Sinabi kay Moises, Moises, dinala mo ba kami rito sa ilang para kami gutumin, uhawin sa tubig? Laging question, bunga ng kakulangan ng pananampalataya. Kakulangan ng pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Naroon pinakita na ng Diyos ang grabing himala. Nung sila po ay habulin ng mga sundalo ni Paraon, wala na silang matakbuhan sapagkat sa harapan po nila ay dagat. Sa kabila, magkabilaan bundok at bundok rin sa kanan, sa kaliwa, sa likuran, naroon yung mga sundalo ni Haring Paraon, wala na silang matakbuhan. Ngunit, sabi ni Moises, huwag kayong matakot sapagkat kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kasi pagkakampi natin ng ating daklang Diyos, wala tayong dapat katakutan kahit sino pa. Dahil ang Diyos ay ipagtatanggol po tayo. Amen. Ngayon, sabi nila, Moises, pabayaan mo ba kaming patayin ng mga sundalo ni Paraon? Tingnan ninyo ang pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ni Moises, nung malapit na silang maabutan, tinuro ni Moises ang kanyang tungkod dun sa dagat, biglang humawi ang dagat. Amen? At dumaan sila na parang disyerto. Sa panahon na yan, ipinakita na ng ating daklang Diyos yung grabing himala sa mga unang Kristiyano, subalit naroon pa rin yung pag-aninlangan. Amen? Naroon yung pag-aninlangan at naroon yung kawalan ng pananampalataya. Kaya yung mga unang Kristiyano, hindi pinagpapala. Bakit? Dahil ayaw maniwala sa Diyos. Ayaw maniwala sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayong pinakita na sa kanila ang himala. Sa ngayon, sa mga Kristiyano sa ngayon, mga kapatid, pinakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. Napakarami iniligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pamagitan ng banal na ministeryo pong ito. Naroon, hindi tinatabla ng bala. Amen? Naroon, hindi pumuputok ang baril. Bakit? Dahil sa kapangyarihan ng ating daklang Diyos. Naroon, pinagaling ating mga karamdaman, cancer, iba't ibang klaseng karamdaman ang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit naroon pa rin yung pag-aninlangan ng ilan. Yung iba, pinakita na himala, pero nagawa pa nilang tumalikod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Gumaling ang karamdaman, nagawa pa nilang talikuran ng ating daklang Diyos. Ngunit hindi yan ang ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ay ebidensya pa lamang. Hindi yon ang kaligtasan.
Pinakalingkas sa karamdaman mo, iniligtas ka na ating mahal na Panginoon sa panganib, sa kamatayan. Pero iba lamang yon. Ang tunay na buhay na pangako ng Diyos. Ang tao, magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Yan ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya napakapalad po natin mga kapatid sapagkat nasumpungan po natin ang tunay na Diyos na sinasamba natin sa totoong pagsamba. Hindi kagaya ng iba. Walang himala. Walang prueba. Subalit na ron yung kailang pagsisikat ng maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Dito sa ating grabe ng himala na ginawa ng Diyos. Subalit yung iba, bakit nagawa nilang tumalikod? Dahil sa kakulangan ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Purihin ang ating daklang Diyos na buhay. Ay, sabi ng Biblia, buksan po natin ang Mikas. Mikas 6:8. Dito po sa aklat ng Mikas, Kabanata 6, ang talatay 8. Kaniyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Amen. Pagpakababa ang nais ng ating mahal na Panginoon. Kasi dito sa banal na gawain natin, hindi na uso ang pride po rito. Amen. Mayaman ka, marami kang pera, hindi ka pinagkukulang, marami kang ari-arian. Hindi yan ang basihan sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang basihan po natin yung ating totoo at tunay na pakakilala sa Diyos, yung ating totoong pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang basihan natin sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan sabi dito, kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Yan ang dahil ng ating mahal na Panginoon sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Sa pagkatawag sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon, walang kinalaman ang kalagayan natin sa buhay kung ano man tayo. Kung dukha man tayo, mayaman tayo, pulubi tayo, naisang lahat ng tao maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil siya lamang ang totoo nating kayamanan. Siya ang tunay nating kaligtasan. Kung wala siya, mga kapatid ko, walang buhay na walang hanggan na maghihintay sa atin. Amen. Amen. Kaya nais ang ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po gumawa na may kaganapan. At kung ano ang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon, kinakailan sumunod po tayo, sundin po natin, kung nais natin na tayo po pagpalain ang ating daklang Diyos. Pag tayo po'y tumalima, mga kabay ko, walang kalugihan. Dito pa lang sa lupa, pagpalain ka na, gagaling ang karamdaman mo, magbago ang buhay mo, plus, tagapagmana ka pa ng langit at buhay na walang hanggan. Amen. So, ibig sabihin, walang kalugihan. Pag tayo sumunod at tatalima lamang, tayo rin po ang makinabang sa mga pangako ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang sabi rito, sa mga hindi tatalima, mga kapatid, ang Diyos ay maghihiganti. Anong gagawin ng ating pinakamamahal na Panginoon? Sa mga taong hindi susunod, sa mga taong hindi tatalima, ang kapamakan. Amen. Ang impyerno hindi kayang takasan ng tao. Marahil ang ilan dito hindi pa nakakaalam kung anong tinatawag na impyerno. Hindi nila alam kung ano ang langit. Amen? Subalit, kaya nga tayo tinuruan ng ating malapang na upang malaman po natin mayroon pong langit at mayroon pong lupa. Amen? Amen? Ang langit ay para doon sa mga Kristiyanong masunurin at ang impyerno naman ay para doon sa mga taong ayaw tumalima sa salita ng Diyos na kung saan ang parusa araw at gabi. Pahirapan ka sa apoy at asupre, araw at gabi, magsisi ka man, wala ng pag-asa na magkaroon ka ng kaligtasan. Kaya nais ang ating malaban, habang tayo po ay narito,
habang tayo may buhay, habang tayo po ay may hininga, pagsumikapan po natin na kilalanin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sundin po natin ang kanyang alituntunin upang tayo po, mga kapatid ko, huwag mapahamak, huwag maparusahan sa apoy ng impyerno. Dahil sa mga hindi susunod, naroon naghihintay ang kapamakan. Amen. Ngunit hindi ibig ng Diyos na tayo po ay mapahamak. Kundi nais ng ating malapang lahat po tayo pagpalain, maging tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kung tayo tatalima, dito pa lang sa lupa, pagpalain ka na. Didingin ng Diyos ang iyong mga kahilingan, ang iyong mga panalangin, babaguhin ka, gagaling karamdaman, at magkaroon ka pa ng kapayapaan. Amen. Purihin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya anong sabi dito? Sa ikalawang Tesalonica tayo, ikalawang Tesalonica 1, 8 hanggang 9. Dito po sa ikalawang taga Tesalonica, Kabanata 1, talatay 8 hanggang 9. Na maghiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. 9. Na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kalwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Amen. Amen. So maliwanag mga kapatid, sa mga hindi tatalima, sa mga hindi susunod, walang ibang naghihintay po rito mga kapatid ko, yung kapamakan, ang impyerno, ang dagat-dagat ang apoy, na kung saan hindi ito kayang takasan ng tao kapag siya po ay naparusahan na. Amen. Kaya habang may buhay ang tao, may pag-asa na magkaroon siya ng kaligtasan kapag lumapit sa Diyos, maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon at gumawa na may kaganapan. Sundin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon upang hindi tayo maparusahan sa apoy ng impyerno. Amen. Dahil mahirap, ang sabi dito sa ikalawang Tesalonica 1:8, na maghiganti sa hindi magsikikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kalwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Ito ang mangyayari sa mga hindi susunod, sa mga hindi tatalima, sa mga taong ayaw maglingkod sa Diyos. Walang ibang bahagi kundi ang dagat-dagatang apoy, ang impyerno, ang kaparusahan na kung saan hindi na pwedeng takasan ng tao kapag siya po ay nahatulan na. Amen. Kaya habang tayo po'y narito, naatasan tayo ng Diyos at tayo po'y tumalima, tayo po'y sumunod. Kung nais natin ang buhay na walang hanggan, kung nais natin tayo po'y hindi maparusahan sa apoy ng impyerno, ang pagsunod at paglilingkod sa Diyos ay malaking pakinabang. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakapalad po natin mga kapatid. Dati-rati, ang ilan dito ay mga taong ayaw kumilala sa Diyos. Ang ilan dito, yung mga taong hindi naniniwala sa Ebanghelyo, hindi naniniwala sa Diyos. Ang akala nila, ang tao pag namatay, hanggang doon na lamang. Hindi nila alam, mayroon pa palang pangalawang buhay. Amen. Amen. Kaya salamat sa Diyos. Nagkaroon tayo ng mga magulang sa ating pinakamamahal na Panginoon, na siyang nagtuturo sa atin upang malaman natin ang katotohanan. At tayo po ay nakakilala sa totoong Diyos. Sinasamba natin sa tunay na pagsamba. Kaya tayo napakapalad sapagkat nasumpungan po natin ang tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ay kung hindi natin nasumpungan, ano kaya ang buhay natin ngayon? Ano kaya ang klaseng pamumuhay ang mayroon tayo kung hindi natin nasumpungan? Marahil nandun pa tayo sa bisyo. Nandun pa tayo sa karamdaman. Naroon pa tayo sa matinding pagsubok sa buhay. Subalit salamat sa Diyos, tayo napalaya ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Kaya sa lahat ng mga kapatiran po natin na sa ngayon patuloy at patuloy na sumusubaybay sa banal na gawain nito, mga kapatid, magpatuloy po kayo sapagkat malaking pakinabang ang ating tatanggapin kung tayo ay magpatuloy lamang sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang tunay na kayamanan na pangako ng Diyos, walang iba, ang langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Kaya ang sabi nito ng Biblia, sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, walang ibang bahagi, kundi ang kapamakan, ang impyerno. Takot maglingkod sa Diyos, takot magutom, takot magpasting, walang bahagi, kundi ang kapamakan lamang. Amen. Ang dagat-dagatang apoy, ang nagniningas, yung parusa ng Diyos, hindi natin kayang takasan, mga kapatid. Araw at gabi, pahirapan ka sa apoy at asopre. At yan ang tinatawag ikalawang kamatayan. Amen. Ayaw ng Diyos na maranasan po ito ng mga tao. Kaya hanggat may oras, hanggat may panahon, kinakailangan pagsumikapan ng lahat ng mga tao na lumapit sa Diyos, maglingkod sa Diyos, para maiwasan po natin ang tinatawag na kaparusahan sa apoy ng impyerno. Buksan po natin Apokalipsis. Apokalipsis 1, talatang 8. Dito po sa 21. Apokalipsis, Kabanata 21, ang talatay 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, sa mga mamamatay tao, walang ibang bahagi kundi ang impyerno, ang dagat-dagatang apoy. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung nais natin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan, huwag tayong matakot sa Diyos. Amen. Huwag tayong matakot maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat nating malaman siya ang tunay na kayamanan. Siya ang kaligtasan, siya ang buhay na walang hanggan. Ayon ng Diyos, tayo po'y mapahamak o maparusahan, kundi nais ang ating mahal na Panginoon. At po tayo maging tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Amen. Kasi yung iba takot maglingkod sa ating mahal na Panginoon kasi daw masyadong abala sa trabaho. Amen. Hindi nila alam sa Diyos ang tunay na pagpapala. May problema ka, may sakit ka, may karamdaman ka, ang Diyos ay siyang magpapagaling sa iyo. Amen. Yung mga sakit na wala ng lunas, yung mga sakit na hindi na kayang pagalingin ng mga medisina, pero ang Diyos kayang-kayang pagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya walang kalugihan kung tayo po ay magpatuloy lamang sumunod at tumalima sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo rin po ang pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Amen? Ang Diyos mabagsik sa mga hindi sumusunod, pero sa mga masunurin, napakabait ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kunting panalangin mo lang, naroon na ang katugunan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At yan ay ating naranasan na, mga kapatid. Naging karanasan na natin na tayo minsan dumaranas sa pagsubok sa buhay, dumaranas ng problema o karamdaman. Kunting sisi lang, manalangin tayo, naroon ang kahabagan ng ating dakilang Diyos.
Kahit kailan hindi tayo pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero, mabagsik ang ating mahal na Panginoon kapag hindi po natin siya sundin. Amen? Malulugi po tayo. Pero ang Diyos, hindi siya malulugi. Tayo ang malulugi. Buksan po natin ang Roma 11:22. Roma Kabanata 11, ang talatay 22. Masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa nangahulog, datapwat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo, kung mamamalagi ka sa kaniyang kabutihan. Sa ibang paraan ay ikaw man ay puputulin. Amen! Wala tayong magagawa kung hiwalay po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maging talunan lamang tayo ng Diablo. Ngayon sabi rito, 22. Roma 11:22. Ang sabi rito, masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa nangahulog. Datapat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo, kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan. Sa ibang paraan, ikaw man ay puputulin. Amen? Kaya wala tayong magagawa, mga kapatid. Pag tayo humubalay sa alituntunin ng ating pinakamamahal na Panginoon, maging talunan lamang tayo ng kalaban. Maging talunan lamang tayo ng diablo o ng kaaway kung tayo ay lilihis sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit kung tayo po ay susunod, mga kapatid ko, sa utos ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos ay mamamalagi sa atin kung tayo ay tatalima, susunod lamang. Amen. Amen. Palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ay ang nais ng ating mahal na Panginoon, tayo po ay manatili sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi na kailangan na tayo po ay maging yung orong sulong. Kinakailangan matapos natin tanggapin ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po ay patuloy at patuloy na paglingkuran siya. Patuloy at patuloy na tayo po'y tumalima sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala nang kailangan pang umatras pa tayo dahil wala na tayong babalikan pa. Ngunit meron po tayong pupuntahan, ang langit, ang buhay na walang hanggan. Amen? Yan ay isang ating pinakamamahal na Panginoon, na tayo po ay magpatuloy sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Buksan po natin ang Roma 12, 11 hanggang 12. Ito po sa aklat ng Roma, Kabanata 12, ang talatay 11 hanggang 12. Huwag mga tamad sa pagsusumikap, maningas sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon, mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian, magmatiyagain sa pananalangin. Yan ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa paglilingkod natin sa ating dakilang Diyos, hindi puro saya. Hindi puro rosas ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung minsan, dumaranas din tayo ng problema. Dumaranas din tayo ng pagsubok sa buhay. Dumaranas din tayo ng mahigpit na mga pagsubok sa ating buhay. Ngunit kinakailan pa rin nating sumunod kung nais natin na tayo po ipagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Amen. Kaya nais ang ating malaman yung pagsisikap na makita sa bawat isa sa atin. Hindi yung paglilingkod sa Diyos, mga kababayan ko, ngayon mainit ka, bukas malamig kang Kristiyano. Hindi yan ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung paano tayo naging mainit sa Diyos sa simula pa lang, kinakailangan magpatuloy at magpatuloy tayo hanggang sa huli, hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang nais ng ating Diyos, na tayo po'y maratnan, na tayo po'y maiinit na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ang wakas noon, mga kabay ko, ang maging bunga noon, ang maging resulta noon, ay masaka ng pagpapala na pangako ng Diyos. Hindi lamang pagpapalang panlupa ang pangako ng ating mahal na Panginoon, kundi ang langit at ang buhay na walang hanggan. Amen. Palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ito, huwag mga tamad sa pagsusumikap, maningas sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon, magalag sa pag-asa,
magmatiisin sa kapighatian, maging matyagain sa panalangin. Yan ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Number sa atin, maging masikap po tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Anumang bagay, inakala po natin mabuting gawin po natin sa iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon, gawin po natin sapagkat tayo rin po ang pagpapalain. Hindi dahil ikaw gumawa ng mabuti, ibang pagpalain, hindi po. Tayo mismong gumagawa, siya rin ang pagpapalain. Yung maliit na bagay na binibigay po natin sa gawain ng Diyos, triple ay babalik dyan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung ating mga karamdaman, walang pag-asang gumaling, mga kabay ko. Kayang-kayang pagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung ating mga sakit na milyon-milyong pera, gagastos po tayo, hindi gumagaling. Yan po ay pagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kung tayo po ay tatalima lamang, kumaningas lamang tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, walang imposible. Lahat ay kayang-kayang lunasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yan po ay karanasan ng mga Kristiyano. Sister Ann, patunay, asawa ba rin eh. Yung kanyang karamdaman talagang malala na. Nung dumating dito, halos hindi na makalakad. Amen? Karamdaman sa puso. May butas sa puso. Malaking pera ang gagastusin para operahin. So, balit walang kasiguran kung gagaling o hindi. Amen? Ngunit nung sila'y tumalima sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon, nasaan ngayon yung karamdaman na yan? Lumipad na sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya may patunay, may prueba. Hindi tayo basta-basta mag-dispo rito, mga kabig ko, kung wala po tayo nakikitang ebidensya na ang Diyos natin dito ay Diyos na mahabagin. Diyos mapagpala, Diyos na mahabagin at maawain. Sa lahat ng sumusunod at tumatalima sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya walang pasubali, mga kapatid. Tayo po'y nakasumpong ng tunay na gawain. Punong-puno ng himala, biyaya at pagpapala mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakapalad po natin, mga kapatid ko, sapagkat nasumpungan po natin ang tunay na Diyos na sinasamba po natin na tumutugon sa ating mga dalangin. Palakpakan natin ang malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yamang nasumpukan po natin ang tunay na Diyos. Patuloy po tayo. Huwag tayong manghinayang sa ating paglilingkod sa Diyos. Huwag tayong manghimagod sa paggawa ng mabuti sapagkat tayo rin po ang pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang malakas ang ating dakilang Diyos. Praise God. At marahil, mga kabay ko, naunawaan po natin kung gaano kahalaga ang ating paglilingkod sa Diyos. Awitan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon.